So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang tips, panibago na namang kaalaman, panibago na namang chicken talk ang ating pag-uusapan. So nandito ako mga kamanok upang magbahagi sa inyo ng ilang mga knowledge, okay? So ilang mga tips na alam ko naman na napakaliliit lang nito pero napakalaki po ng maaaring maitulong nito pagdating sa inyong pagmamanok. Okay? Kung kayo man ay nag-aalaga ng manok, kung kayo man is nagagayak, kung kayo man is nag-aalaga ng sisiw, kung kayo man is may binibigay na antibiotic, vitamins sa inyong mga alaga, lahat po ng yun mga kamanok, pinag-uusapan natin dito sa ating channel. Okay? So at this moment of time mga kamanok, ang pag-uusapan natin ngayon is all about sa balahibo ng ating mga alagang mga manok. Okay? So sa balahibo po, malalaman natin kung ito bang manok na to is healthy or hindi healthy. Ito bang manok na to is kailangan pa nating ituloy sa kanyang imbitasyon na pupuntahan kung halimbawa meron tayong nakitang balahibo na pumatak sa kanyang katawan. Okay? So alam niyo mga kamanok, kapag po ang ating mga alaga, tandaan nyo mga newbie, mga baguhan, pag po ang ating mga alaga, napansin ninyo. For example, nasa kalaghatian po tayo ng ating paggagayak. Tapos nakita natin na yung isang bagwis niya nahulog. Okay? So para sa akin mga kamanok, hindi ko na po itinutuloy yung kanyang paggagaya kapag kaganon. Yung isa mang buntot sa kanyang buntot, pagka nahulog, yung pong malalaki yung primary feathers po, no? Yung malalaki, hindi po yung maliliit yung pong malalaki, yung mga ganitong kahaba, pag po yan ay nahulog sa kanyang katawan, hindi ko na po itinutuloy. Bakit po? Yan po kasunod niyan. Pag po nahulog, halimbawa ngayong araw na to, nahulog po, nakita nyo na natanggal yung isang piraso ng feathers. Normal naman po nangyayari yon. Pag nakita nyo po nahulog, kinabukasan po, medyo mabigat na po yung pakiramdam, medyo hindi na po siya healthy, so makakaramdam na po siya dyan ng lagnat. Kaya po ako mga kamanok, kapag po talagang ako ay nagagayak, chinecheck ko po isa-isa yung kanyang featherings. Okay, yung featherings, tinitingnan ko po kung pare-pares po ang haba. Pag po yan ay meron pong isang ganyang maigse, hindi ko na po siya ginagayak. Okay, ako po ay naghahanap na lang ng iba. Nung mas healthy mga manok, nung mas maayos na manok. Kasi po, hindi po healthy yun Medyo masakit po sa katawan, medyo stress po yung manok. Okay? So, ganoon po ako mga kamanok. Medyo, mitikuloso. Kaya lahat po ng aspeto, tinitingnan ko kung sino po talaga yung mga healthy na mga manok. At kung hindi naman po siya healthy, kung siya naman po is stress, yun nga po, medyo maliliit po yung ibang mga bagwis, bago pa lang patubo. So, pinagre-relax ko na lang po. Pinapahinga ko na lang po. At akin pong iniintay yung tamang panahon para sila ay, ibig sabihin, makompleto yung haba ng kanilang mga bagwis. Okay? So, isang tip lang po yun mga kamanok kapag po nagbagsak ang isang balahibo ng isang manok, yung primary feathers, hindi ko na po itinutuloy yung paggagayak. Possible kinabukasan, lalagnatin po ang mga yan. Okay? So, next mga kamanok. Pagdating naman po sa binti at sa paa ng ating mga alaga, mas nagpo-focus po ako mga kamanok sa mga manok na mas mahaba po yung hita kaysa doon sa mas mahaba po yung binti. May tinatawag pong shanks at may tinatawag pong drum. Okay? So, yung shanks po, yung binti at yung drumstick po, yung po yung hita. So, ako po mga kamanok, mas nagpo-focus po ako at mas akin pong pinipili yung mga manok na healthy na gano'n, na may mas mahabang hita. Kasi po, pagdating po sa mga activities na ating ipagagawa sa kanila, na makakatulong po sa kanilang sarili. So, mas maganda po yung mas mahaba ang hita sapagkat siya po ang pinaka-foundation ng binti. Okay? Mahirap po kasing igalaw or gamitin yung kanilang mga leg. So, yung kanilang mga binti kung mas mahaba. Kung mas mabigat po yung binti kaysa dun sa hita. Okay? Mas mabilis po ang activities ng pag-execute kung mas mahaba po ang hita kaysa sa binte. Okay, mas madali pong dalhin yung binte na mas mautdo kaysa dun sa mas mahaba. Okay? So at the same time, gusto ko rin pong bigyan ng prioritize yung kanilang spar. Okay, pag sinabing spar, ito po yung tahid na tinatawag. So lahat po ng manok mga kamanok ay meron yan. So kailangan niyo pong tingnan yan. Kung gusto niyo pong ma-identify kung sino yung mas maayos na manok, mas healthy na manok, mas hybrid na manok,
yung pong mayroong mga tahid na medyo mababa. Okay, mas malapit sa daliri. Okay, so may procto. So, mas maganda po yun mga kamanok. Kasi po, pag po mas mababa ang tahid, mas hybrid po. Mas maganda po yung manok, mas mataas pa po yung pedigree. Okay, pero kung medyo mataas na po yung tahid, mula doon sa kanyang daliri, sa paa, yung procto, so possible, marami na pong infusement. Marami na pong infusement ng linyada yung manok na yan. So, yan po ay para sa akin. Ano? So, ano pa ba? Kailangan mga kamanok, yung silong. Okay, yung silong, maluwag. Hindi po dapat yung binti, nagkakapit na ganyan. Ayoko po ng ganyan mga kamanok. Possible, yung mga manok na ganyan ay hindi masyadong nabigyan ng atensyon. Lagi lang siyang nandun sa kanilang cage. Doon na lang po siya lumaki. Doon na po siya nagkaroon ng edad. So, mas maganda mga kamanok yung maluwag yung silong. Yung parang number 11 po yung binti, pag nakatayo, maluwag po itong ilalim. Mas maganda po yun mga kamanok. Para sa akin, sila po yung mga manok na palaging may workout and exercises. Palagi po silang nasa TP, nasa cordings. So, sila po yung mga manok na healthy po talaga. Okay? So, ano pa ba? Ano pa ba? Yung pagdating sa sipit-sipitan mga kamanok. Kailangan mga kamanok ang sipit-sipitan. Ako, kung gusto ko yung medyo malapit. Mas maganda nga ako, sarado ng ganyan eh. Meron pong mga manok na gano'n, medyo sarado na po na ganyan ang sipit-sipitan. Meron din naman po na medyo malapit lang. Hanggat maaari mga kamanok, yung pinakamalapit, mas maganda. Mas masikip, mas maganda, mas healthy yung manok. Okay? Para sa akin, sila yung mga manok na maganda pagdating sa mga activities, sa mga exercises na ating ipinapagawa. Okay? Para sa akin po yan. So ano pa ba? Pagdating naman sa mata mga kamanok, sa mata ng ating mga alaga, malalaman natin healthy sila, maayos sila. Kapag yung mata medyo nakalabas ng konti, so may mga manok pong ganyan, sila po yung mga healthy. Tapos yung eyelids, hanggat maaari, kailangan sakop po ng eyeballs. Okay, ganyan po ako. Diyan po natin nakikita ang pedigree ng manok, kung marami bang linyada na ang nasa loob ng isang manok. Okay, kung kokonti pa. Okay, so at the same time, pagdating naman sa palong. Sa palong naman ng ating mga alaga. Ayoko po nung mga pikom na nakatumba. Hanggat maaari, ayoko po nung ganyan. Gusto ko yung mga nakatindig na ganyan o kaya naman mga straight comb, yung mga nakatayo talagang malalaki na ganyan. Kasi po para sa akin, pag po ang palong ng manok is natumba or nag-fall down, meron na po siyang, siya po ay nagka-problema sa, it's either nagkasakit siya ng matagal or may problema siya sa vital organs. Okay, yung mga organs niya sa loob. So, possible, ganun po yung kinalakhan niya. Siya po ay nagkaroon ng sakit na medyo matagal, 1 linggo, kung ano pa man. Tapos, ano pa ba? Pagdating naman sa bone structure, mas gusto ko po yung medyo barko ang bone structure, medyo mahaba. Masasalat mo talaga yung buto. Ayoko nung masyadong malaki ang dibdib, yung chest muscle ng manok, ayoko nung ganyan. Kasi nga, hindi niya masyadong magagawa yung mga activities and exercises na ating ipagagawa sa isang manok. Okay? So, ano pa ba? Pagdating naman sa painom ng ating mga alaga. Unang-unang mga kamanok, huwag niyo po palaging paiinitan o nasisilip ng araw yung kanilang tubig o yung painom niya na vitamina na inyong ibinibigay. Kasi po pagka nainitan po, possible, magkasipon, magkahalak po yung mga alaga ninyo. Kaya po, every time, umaga, tanghali at hapon, i-check nyo po yung painuman, yung clay pot. Kung naroon po yung painuman, ilipat nyo po kung saan hindi maaabot o mahagip ng init ng araw. Tapos, maganda rin ipainom mga kamanok, yung ibinabad nyo na tubig sa magdamag. Pasisiranuhan nyo po sa gabi. For example, sa hapon, kuha kayo ng isang timba na tubig na malinis, ilagay nyo lang po sa labas ng bahay. Pag po yun ay nahamugan, siya pong ipainom ninyo kinabukasan sa inyong mga alaga. So, napakaganda po niyan sa isang manok. So, possible, maalis po yung mga infections, yung mga sipon-sipon ng inyong mga alaga, makakatulong po yung mga kamanok. Kahit sa tao, napakaganda rin po nung pinasiranuhan na tubig sa magdamag.
Okay? So, ilan lang yan mga kamanok sa mga tips na maaaring yung i-apply sa inyong buhay pagmamanok. Pwede nyo pong i-apply, pwede nyo pong i-try. Maganda po yung may tutulong yan sa inyong mga alaga. So, kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng usapin, mga tips pagdating sa pagmamanok, mag-subscribe ka lang, mag-comment ka na rin, at syempre mag-like sa video ito. Malaki may tutulong yan sa ating video, sa ating channel upang mas marami pa tayong magawang video para sa inyo. So, paano mga kamanok? This is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Paalam sa inyo.